Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, sa isang iglap ay kukunin ko ang taong pinakamamahal mo, ngunit huwag mong itatangis ni iluluha. Maaari mong daanin sa buntong hininga, ngunit tibayan mo ang iyong loob. Manahimik ka at huwag iparirinig ang iyong pagtangis. Huwag kang lalakad ng walang sapin sa paa at lambong sa ulo na tanda ng pagluluksa. Huwag mong tatakpan ang iyong mukha ni kakain ng pagkain ng mga upahang tagaiyak. Umaga nang ako'y magsalita sa mga Israelita. Kinagabihan, namatay ang aking asawa. Kinaumagahan, ginawa ko ang iniutos ng Panginoon. Tinanong ako ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin sa ginagawa mong ito? Sinabi ko sa kanila, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin ko sa sambahayan ng Israel ang ganito, ang aking templo na siyang sagisag ng inyong kapangyarihan at kasiyahan ay sasalaulain ko at papatayin sa tabak ang inyong mga anak. Tularan ninyo ang ginagawa ko. Huwag kayong magluluksa ni malulungkot. Mag-ayos kayong tulad ng dati, nakaturbante at panyapak. Huwag kayong tatangis o luluha. Dahil sa inyong kasamaan, mangangayayat sa matinding himutok ang bawat isa sa inyo. Sinabi ng Panginoon na ang mangyayari kay Ezekiel ang magiging babala sa inyo. Kung mangyari na ang lahat, tularan ninyo ang kanyang ginagawa. Sa gayon, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay, nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may isang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo iyan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naalala ko may mga pagkakataon no, na pinakikita akong mga nakatatanda, may mga pinapagalitan na mga bata. No?
Minsan, sasabihin pa nung matanda, no, doon sa bata, kapag pinapagalitan na niya at nakikita na niya yung bata na umiiyak dahil siya'y pinapagalitan, no, sinasabihan pa niya, huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Para bagang gusto pa nung nakatatanda na pigilan ng bata yung kanyang pag-iyak dahil pinapagalitan siya. At minsan, no, hindi naman din naiiwasan, lalong umiiyak yung bata, no, dahil napapagalitan, na maaaring siguro napapalo, nasasaktan, no. Pero minsan nakakatawang isipin din, no, ganun sasabihin ng mga matatanda, huwag kang iiyak. Pag sinabi ng matanda na huwag kang iiyak, lalong umiiyak yung bata. Pero kung titingnan ho natin yung ating unang pagbasa, para bagang ganun din yung nangyari kay Propeta Ezekiel, no? Siguro, hindi nakakatuwang isipin yung nangyari sa kanya. Dahil malaki yung hamon na binigay sa kanya ng Panginoon, no? Kung iisipin natin, no, mamamatayan tayo ng isang minamahal, tapos ang bilin ng Diyos, ni isang luha ay wag dapat papatak sa kanyang mata. Hindi niya dapat pa ipagtangis yung pagpanaw ng kanyang asawa. Hindi niya dapat ikaiyak yung pagpanaw ng kanyang minamahal. Dahil meron ding nais na ipakita ang Diyos para sa bayan ng Israel. Pero kabalintunaan din to, kabaliktaran din naman ito ng nasa ating ebanghelyo para sa araw na ito. Maganda yung pagnanais nung binata sa paglapit niya kay Jesus, sa pagtanong niya na ano po ba yung dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan, para mapunta po ako sa langit. Ano po ba yung mabuti na dapat kong kailangan gawin? Pero maganda yung kanyang kung maaari ngang maganda yung kanyang pagtatanong, ngunit sa dulo ng ating ebanghelyo, narinig natin na malungkot yung kanyang mukha. Malungkot siyang umalis. Sa unang pagbasa, pinagbawalan ng Diyos si Propeta Ezekiel na umiyak dahil sa pagpanaw ng kanyang kabiyak. Ito naman, sa ating ebanghelyo, maganda yung hamon ng Panginoon para sa kanya, ngunit umalis siyang malungkot. Umalis siya na mabigat yung kanyang damdamin. Maaring dalawang bagay na baliktad. Pero kung tutuusin po, may isang hamon ito para sa atin. Dahil dun sa ating unang pagbasa, yung sitwasyon ni Propeta Ezekiel na ipinapakita din ng Panginoon para sa bayan ng Israel, ay siyang paalaala para sa kanila na ano ba yung naging kalagayan nila sa pagsunod nila sa Diyos. No? Ano bang naging gawain nila at kaya hindi nila namamalayan yung kanilang ugnayan sa Diyos. Kumbaga, hindi sila nagiging proactive, no? Hindi sila nagiging aktibo dun sa kanyang sa kanilang tipanan, no? Kaya ganun na lamang yung nais na ipakita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, no? Bumagsak yung kanyang, maaring namatay yung kanyang kabiyak, namatay yung kanyang minamahal, pero pinapakita niya na walang damdamin, no, na lumalabas sa kanya. No? Ganon din yung sitwasyon ng bayan ng Israel, no? Yung kanilang tipanan, yung kanilang kasunduan ay para bagang epekto lamang, o yung hindi nila pagsunod sa tipanan na iyon ay nagkakaroon ng hindi magandang epekto para sa kanila, no? Para bagang nawawala ng saysay yung kanilang ugnayan. Hindi na kayang ikaiyak yung kanyang paglayo ng kanyang minamahal, no? Dahil ito'y epekto ng kanilang pagkakamali. No? Naman sa ating ebanghelyo, yun din yung paalaala sa atin ni Jesus. No? Hindi lang tayo basta umiiwas sa masama, hindi lang tayo basta gumagawa o hindi lang basta natin sinusunod kung ano yung bawal, pero ang hamon din para sa atin, ano ba yung mabuting nagawa natin? No? Dahil napakadaling sumunod ng mga bawal, napakadaling iwasan ng mga ipinagbabawal, napakadaling iwasan yung mga sinasabi na hindi mo pwedeng gawin. Pero ang tanong, ano ba yung mabuti nating nagawa? Kaya marahil yun yung nagpabigat sa damdamin nung binata, dahil nakita niya, oo, nasunod ko itong mga batas ng Diyos, nasunod ko yung mga alituntunin ng Diyos, pero para bagang kulang pa yung kabutihan na kanyang ginawa. Yun po ang hamon para sa atin. Hindi lang tayo basta umiiwas sa masama, hindi lang tayo basta o sumusunod sa mga bawal, hindi lang tayo sumusunod sa mga alituntunin, pero ano ba yung mabuti na kaya nating gawin? Ano ba yung mabuti na kaya nating ipakita sa ating kapwa? Nang sa gayon, hindi magiging kabaliktaran ng ating damdamin yung ginagawa ng ating pangangatawan. Makikita sa ating ginagawa, makikita sa ating disposisyon kung ano yung talaga nasa loob ng ating damdamin.
At kung yung ating nasa loob ng ating, kung sa loob ng ating puso, sa loob ng ating diwa, ay siyang pawang kabutihan lamang ng Diyos, yung nananahan. Makikita at makikita ito ng ating kapwa sa ating pananalita, sa ating ginagawa, at sa ating pag-abot ng ating kamay sa ating mga kapatid. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.